Nasa linya po ngayon si Attorney Hernando Cabrera, ang punong abala, administrador po diyan sa LRTA para po sa napaka-importanting issue, lalo na po sa mga tumatangkilik ng ating tren, lalo na sa mga panahong ito na nag-uulan. Ang laki po sana ng tulong nito sa mga commuters diyan po sa Bacoor, papunta po ng hanggang Quezon City actually. Magandang umaga, Attorney! Good morning, Ted. Good morning sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. May magandang balita ba tayo na nangyari noong August 13, sir, as promised? Yes, Ted. Actually, hindi natuloy yung meeting na nakaset noong August 13 kasi karon tayo ng itong pagbaha. Kaya natuloy siya the following day, August 14. Okay. At based doon sa report na nakuha ko sa ating project management office kasi sila nakiko-coordinate doon sa Villar Group. Unang-una, tinanggap na ng China Bank yung kapalit na property na siyang magse-secure ng loan ng Villar Group. Ano, di ba? Okay. Malala mo, dalawa doon sa property na kanilang i-donate ay nakasanla. So ang ginawa ng Villar Group, pinalitan ito ng ibang property para i-secure yung kanilang loan. At tinanggap, based on sa report, tinanggap ng China Bank yung replacement property para i-secure yung loan nila. So ibig sabihin, magiging clear na, wala na yung mortgage doon sa dalawang property na yon. And then pangalawa, within by the end of the month or by September 1, ay i-issue yung parang clearance or release nung dalawang property na yon. So yun yung mangyayari. And then pangatlo na report sa amin is that itong Villar Group will be making a formal communication sa DOTR kung ano talaga yung nangyari doon sa meeting na yon. Kasi verbal lang namin na nakuha. And then pang-apat is that nag-commit sila na they will work out yung clearance or yung release even before by September 1. Kaya basically may good news tayo, Ted, at makapag-proceed na tayo doon sa trabaho. Okay, verbal po ang sinasabi, Nino. May tao ba kayo mismo na umupo at nag-observe doon sa meeting ng Villar at China Bank o silang dalawa lang? Silang dalawa lang yun, Ted, kasi hindi kami party doon. But Okay. immediately, di ba, maalala mo, 13 dapat, and then hindi siya natuloy because of the weather condition. The following day, 14, so at the start ng meeting, continuous Sige. yung communication namin. Yung PMO namin, tuloy-tuloy yung communication nila sa Villar Group habang ongoing yung meeting. That immediately after ng meeting, ayun nga, nag-report na sa akin yung PMO kung ano yung kinalabasan ng meeting. So in other words po, attorney, yung inyong PMO, ang nakausap lamang yung Villar Group, no? Would you know particular kung sinong tao sa Villar Group of Companies ito? Well, hindi na sinabi, but yung isang lawyer, Ted, nakalimutan ko yung pangalan yun ng kausap nila. Opo. Immediately before the start of the meeting and then right after ng meeting. Okay, sige. Sir, hindi po naman sa tayo nagdududa, hindi naman sa ayaw natin na magandang balita. Pero sa inyong karanasan sa LRTA, hindi ho ba nagkaroon na po ng ilang mga pagkakataon na iba ang sinasabi nila sa actual na nangyayari? So dito ho sa pinapangako ng Villar na gantong petsa, makiklear na yung titulo, di ba as you know, yun hong titulo na yan, dadaan pa yan, di ho ba, sa LRA, sa deeds, para po matanggal yung encumbrance sa likod. Hanggat hindi mo nahahawakan yung titulo at doon may annotation na tanggal na ito, hindi ka nakakasiguro na totoong sinasabi ng mga Villar, di ba? Tama yun, Ted. Kaya nga itong by September 1, ang makukuha natin yung pinaka-release, yung formal na in paper na na-release na yung property. Ibig sabihin, napalitan na siya ng ibang security doon sa loan nila. At yun na yung kasulatan na nagpapatunay na hindi na naka-mortgage yung property. And then tama, yung actual na pagpapatanggal ng annotation sa likod, it would take time. Yes, But sir. basically, yung fundamental document noon is that mabibigay nila by September 1. Okay, sige. So kami po itatawag sa inyo ulit, no? Pasensya na po, attorney, kasi kami na lang yata nagpa-follow up nito, kaya lang ho kami nakatutok dito kasi marami ho kami mga kaibigan lang at mga kababayan na nandidiyan sa Cavite
Las Piñas at Parañaque po na nagsasabi din sa amin, no, na kung maaari daw ho, wag itong tigilan sa pagtutok kasi nga napaka-importante po ng project. Pwede ba natin sabihin na ang inyong natanggap na report from your PMO ay sa kasalukuyan, words pa lamang hanggat hindi nyo nahahawakan yung dokumento na nagpapatunay na talagang wala ng encumbrance yung titulo noong property na gagamitin ninyo, hindi niyo masasabi na naging totoo yung pangako ng mga bilyar, di ba? Tama yan, Ted. Verbal Okay. pa lang sa ngayon. Okay. And we have to put some good faith. But again, sabi mo nga, kailangan nating magpag-ingatan nito, Ted, kasi hanggat wala yung dokumento Opo. na kailangan natin. But doon sa unang sinabi mo, Ted, anytime pwede po kayong tumawag at kami naman po ay gagawa ng kaukulang report tungkol po dito. Opo, hindi ho naman sa tayo po nagbubudbud ng asin sa sugat po na nagnanaknak na. Pag pinag-usapan natin ang good faith dito, kayo na ho mismo nagsabi, attorney. Ilang taon kayo nagfa-follow up sa mga bilyar tungkol po dito sa use of rock agreement na ito, sa donasyon nila na ito. Yung pala, nito pong Pebrero lamang, yung lupa na gagamitin ng gobyerno, hindi sinasabi sa inyo all along sa nagdaang mga taon na nakasanla pala. At ito po pala isinangla lamang nitong Pebrero. Hindi ba ngayong taon? So nung nag-uusap kayo, wala kayong kamuang-muang na yung pinag-uusapan yung property ng mga bilyar, isasangla pala nila sa bangko. So doon pa lang ho siguro, with all due respect sa mga bilyar, na bukas ang aming programa sa aming panayam sa kanila, with all due respect, nasa ng good faith doon, di ba, attorney? Kaya dito ngayon, nangangako na naman sila, baka siguro po, may katwiran tayo ngayon na hintayin natin hanggat nandidiyan, tsaka tayo maniniwala. Tama po yun, Ted. Tama po yun. Thank you. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat Opo. po. Attorney, sorry po medyo kami lang makulit dito pero muli ho kaming tatawag para lang ho natin masiguro na makapagsisimula na po kayo sa inyong gagawin ng lahat ng mga civil works dyan sa estasyon na iyan nang matuloy na po ito. Ika po ninyo 3.8, tama, 3.8 months, 3.8 years ang gugugulin para matapos ang buo. Tama po. Opo, Ted, anytime po, tawag lang po kayo at para naman po ma-explain namin at makapagbigay po tayo ng update tungkol sa usapin po na ito. Opo. Salamat na marami ulit, attorney. At Maraming pasensya salamat po. Salamat na marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.